afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Truck. So bago kami pumunta ngayon at bumili ng perlite dahil naubusan na ako ng perlite, pakita ko lang sa inyo, no? Ito po kasi ay kinakabahan ako. Sabi ko Highlands to at maaring hindi mag-germinate sa akin. Ganoon din yung mga bibili, maaring hindi mag-germinate sa kanila, kaya sabi ko hindi ito magiging mabili, no? Kasi Highlands, tapos karamihan sa atin ganitong setup, lowlands, ang lakas ng hangin, malapit sa Manila, mainit. Pero pagka fresh ang seeds, medyo ibang usapan yun. Kaya kasi ito ika-harvest lang a week, siguro less than a week, no, bago ko na itanim. So naitanim agad. So ngayon sabi ko walang natubo, ilang araw na, no, siguro mag-iisang linggo na. Usually naman 2 weeks to 3 weeks yan bago mag-germinate yung mga seeds, no, ng Nepenthes. Pero ito wala pa yatang isang linggo nag-germinate na. So unang-una sabi ko wala pa nag-germinate kasi ang mga tumutubo yung mga ano pa lang, mga toge o yung mga damo-damo pa lang ang lalaki. So hindi yan mga carnivorous plant. Yan ay mga ganyan. So kailangan nyo rin malaman na hindi ganyan ang carnivorous plant pagka nag-germinate. Paano ba ang itsura ng Nepenthes pag nag-germinate? So ganito siya nag-uumpisa. Kita ko sa inyo ha. So hanap tayo ng yung talagang Nepenthes. Kasi ito. So nasa na ba siya? Ayun, ito. Oh, ayan ang Nepenthes pa nag-germinate, no. Doon talaga siya sa seeds niya, syempre, no, nalabas. Hindi ko lang talaga mailabas tong etong dito planter natin kasi wala na, pag nilabas ko ito, ang dami kong tatanggalin, puro mga trays yan, tapos magugulo lahat ng setup. Siguro update ko na lang uli kayo kapag na-setup na namin na mas maayos sa mga susunod na araw. So hopefully maging maayos ang lahat kasi nung mga nakaraang araw mahangin, lalo na kahapon sobrang hangin, kaya nagdadalawang isip rin ako kung itutuloy ko pa itong setup ko ng yung merong plastic kasi magiging parang parang magiging layag niya or safe. No, so pagka hinangin na malakas, aalog tong growing area, mabilis masisira. Kaya iniisip ko kung ilalagay ko ba o hindi, pero yun natin mamaya. So ito, tuloy tayo dito. Baka sabihin nyo joke lang yung aking ito meron pa dito. At ang mga susunod na araw for sure maglalabasan pa yan. Ayan, germinated na rin to. Ayan. So, ang medium ko na ginamit, pure sphagnum mosch, kasi nga wala akong perlite. Ayun, germinated. Ito pa, meron pa dito. Marami pa yan sa iba't ibang mga parte, pero ayun yung madaling makita dito sa malayo, dito sa pwesto ko. So, dadagdagan ko pa to. Ayun, meron pa doon. Dadagdagan ko pa tong tanim ko kasi gusto ko yung tulad sa Mirabilis na sobrang dami. Ayun, meron din dito. Ayun, germinated na rin. So, I hope marami pang humabol dyan na mag-germinate. Ilang pads ba yung nilagay ko dito? Parang isang pad lang to, or 1 or 2 pads. So, sa isang pad kasi nasa 25 to 60 or more, na depende. Kaya lang kasi napansin ko yung flower nitong Attenborough, hindi ganun kalaki yung kanyang pods kumpara sa Truncata and Mirabilis. Diba sa Truncata and Mirabilis mahahaba, ito naman matataba, no? Pero pagka na siya, puputok na siya or mag-spread na yung seeds niya, diba, ganito yung seeds, tapos pagka tuyo na nabuka, ipahaba na rin siya pagka bumuka. So ayun, meron pa pala dito. Ayun, meron pa din. Ayun, katabi yan. Tapos meron din banda doon. Ayun. So natuwa lang ako kasi
tulad nyo, no, hindi rin ako mapakali minsan pagka may tinanim ako, gusto ko makita syempre yung nag-grow. O, ano na to, sa instance na to, seeds yung tinanim natin. Gusto ko syempre mag-germinate. Meron pa tayong isang itatanim. Medyo kampante naman ako doon ng konti kasi lowlands. So, eto lang kasi highlands. Medyo, medyo nakabahan ako na hindi siya mag-germinate. Ang dami ko na kasing sinayang sa pera dati. Sa magbili ng mga seeds, 2,500 for 5 yung bili ko dati sa mga highlands. Tapos wala man lang nag-germinate ni isa. So, dito, mukhang okay to kasi Philippine cultivar naman or variety naman to. So pero maganda syempre dahil di ba yung Attenborough kakaiba yung kanyang bibig kasi palapad siya, parang iba talaga, hindi siya pabilog. At anyway, ito na yung update dito sa Attenborough. Pag hindi nyo binili to sa loob ng siguro isang buwan, tapos nitong September, tatanim ko na lahat. Kasi para marami tayong stocks na seedling. Kasi kung yung iba sa inyo ayaw talagang mag-start sa seeds, pwede na kayo mag-start sa seedling. Pero alam nyo ba, ang advantage pag sa seeds, acclimated agad dun sa growing area nyo. Hindi tulad pag bibili kayo ng plants, sasanayin nyo pa muna. Pero nasa sa inyo naman yun. Pero ako lang talaga, nakakita ko kasi pag sa seeds, medyo matibay na. Ibig sabihin, sanayin na sila. Napagdaanan nila yung pinagdaanan ng mga malalaking halaman dito. Syempre, mas matibay na sila. So, siguro nakatulong rin to yung medyo malamig-lamig na pagpasok ng panahon ngayon at itong mga dito, mga sphagnums natin dito. Ayan. Speaking ng sphagnums, may mga available na tayong sphagnums dito ng mga magaganda ha. Mayroong pinakamaganda dito, isang kubay na ilagay. Kaya tayo ayun pala sa dulo. Hindi, ito pala, ito. Green na green. So, wala po nangyari yan ha, doon sa may mga gusto. Andyan sa ating Shopee store. Ayan. So, mahirap kasi mag-propagate ng sphagnums. Pagkabaguhan kayo, lalo na hindi kayo masyadong masipag sa pag-arrange na ito. Hindi naman ako ganun ka. Ay, tinatanggal ko lang ito kasi para hindi pa gumulan ng mga algae. So, ayan. So, bala ko lang mag-propagate ng Helianthera, pero ayusin mo na natin yung growing condition. Ayan ang laki ng tulong talaga ng sphagnums. Ito yung Raha Exmira. Ganda na ng mga dito. Sana mag-picture na. Dahil ko na hinihintay picture niyan. So, yun lang muna, no, yung update dito sa ating zone na Attenborough. So, yun lang. God bless sa inyo. Magdidilig muna ako dito bago ako bumaba. Bye-bye. Ito pala, pahabol rin doon sa tanik natin na Filiformis. No, di ba noong nakaraan wala pa siya masyadong growth. Sabi ko mukhang nawamali ako. Ito, ngayon Yan sure na yan. Filiformis na yan. Diba, ang bilis lang magparami na itong Filiformis. Syaga ka lang talaga dapat maghintay, mag-propagate. Talagang naman na worth it pagka pin-propagate na. Yan, meron pa dun. So, soon magkakaroon na rin tayo ng mga for sale. Kung sumobra ng dami, freebie na natin. Maiba naman yung freebie, di ba? Parang meron na tayong dito ng... Tsaka marami tayong mga bago ngayon. Sa mga Venus flytrap. Kaya lang, hindi tayo mga pang-out talaga. Venus flytrap, Drosera. Kakaroon na rin tayo ng Filiformis. Hindi ko kasi mas sure talaga. Sabi kasi sa akin, green daw to, sabi nung pero palagi ko hindi. Red to pansinin nyo diba? Ang Traki kasi green talaga siya. So para masigurado ko,
kumuha na ako ng traffic tsaka ng red. Mali yung iba pala talaga yan, hybrid yung dalawa. Pero may paparating ako ngayon or bukas na traki pati ng typical na green. Tapos magdadagdag rin tayo ng mga Petiolis Complex, Binata, kung ano-ano pa. Sa Rasinya, mag-alaga na ulit tayo ng punuin na natin tong growing area. Yes, kung ano pa mailagay dito. So, minsan talaga may time na sinisipag tayo, minsan talaga bagsak eh. Kumbaga tanatamad talaga. Pero ngayon, pagkakataon natin na magsipag ulit. So, tingin-tingin tayo dito. Tingnan nyo, ang dami na. Ganyan lang. Propagate lang ng propagate. Kahit marami pa na, propagate nyo lang. Wala naman kayong gagastos. Hindi kung i-propagate kayo. Medium, pwede nyo naman pagtabi-tabihin. Yung space, pwede nyo naman pagdikit-dikitin. Diba? Mas okay nga sila magkakadikit eh. Sabihin nyo walang nabila, ayos lang. Sa ngayon wala, pero darating yung time. May kukuhanin niya. Yun yung natutunan sa paghahalaman. Diba? Nung paraan, problemado tayo na ang daming sindroid. Ngayon, ubus na. Diba? Pero ang gaganda pa pala, oh. May mga malalaki pa tayo. Pero sinold out ko na itong sindroid. So, kasi dumami muna yung, ano nila, traps bago ko ilabas. Walang nabiling sunrise ngayon. Paubos na rin. Diba? Ganun lang. Gadalan talaga, wala pang nabili. Dito. Yung paborito ko. Si Scarlatin. Pero kukuha din niya. Hintay-hintay lang. Mag-out rin tayo ng mga seedling size na ito para may kumuha. Ganda naman, no? Ano ko ba kung bakit walang nabili? Siguro dahil sa pressure. Pero noong panahon ko, parang tagal na. Siguro a year or 2 years ago, nag-aagawan pa sila. Pero ngayon siguro, gusto na nila yung mga presyuhan na tagti 300 to 500 to maximum of 600 ngayon. Kukunin nila, pero hindi ko bibenta ng ganong kamura yan. Siguro yung mga ganong kaliliit, benta natin 600. Pero pag-iisipan pa natin, sabi nga ng mga kaibigan nating kolektor, huwag natin ibaba ng gusto yung presyo. Tama naman. Talaga naman. Sobrang bababa na. Pero para kasi sa pag-aalaga mo, ayun yung pinipresyo. Ito sa pagpipresyo namin, hindi naman pinipresyo yan base sa presyo ng iba. Dati ganun ako magpresyo. Nagkikipagsabayan ako. Pero ngayon nagpipresyo ko base na rin sa quality ng plants. Kasi marami kayong mabibili na mas mababa siguro. Pero yung mabubuhay nyo at mapapalaki, mapaparami, bihira kayo makita na. Pag dito, fully outdoor sila. Lahat ng hirap dinadanas dito, pati mga pangkaraniwang tingigula primula flora hanggat maaari. Nandiyan niya sa arawan, pero tingnan niya naman. Diba? Pinatong lang natin niya, pero ganda na. Umpisa parang maninibago sila, pero darating yung tag, gaganda pa rin sila. Tingnan niyo tong reverse trap. Diba? May hukay ng isa, may bubili na yan. Huwag nyo lang madaliin at huwag nyo sobrang babaan yung presyo, kasi tayong mga collector and hobbyist, syempre kahit pa paano nabibenefit rin tayo pagka nagbebenta tayo o kaya nakikipag-trade. Kung mababa na ng gusto yung presyo mo, paano mo pa mababali yan kung ipang-trade mo yan or ipang-bibenta mo, diba? Makabawi-bawi tayo ng kaunti. Hindi naman natin to ino-overprice para hindi makabili yung iba, para lang magkaroon ng kumbaga mga bayad yung pinaghihirapan yung araw-araw, diba? Pwede naman ibigay nyo na lang kung ano. Ako nagbibigay rin ako ng plans, pero syempre sa mga kaibigan natin. Ayan. At lagi naman tayo may freebies dito ba? Ayan. So
Yan muna ha. Yan yung mga update sa ano natin, mga propagation. Meron ako ditong tinanim na seed drone. Hindi ko alam eh kung may sign of life na o nasobrahan ako sa dilig eh. Kasi pag dilig ako, grabe yung dilig ko. Halos mawash yung mga seeds. Pero hopefully may mag-survive dito sa tinanim ko ng true seeds. Ayan. So yun muna, God bless and bye bye.